kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, napakaliwanag po ng mensahe na ito noong panahon ng COVID. Noong panahon ng pandemya, kahit napakarami mong pera, wala kang mabili. Kasi walang bukas na tindahan. Wala kang mabili. Kasi walang bukas na tindahan. Kahit napakarami mong sasakyan, hindi mo magamit. Kasi hindi ka pwede lumabas. Noong pandemya, napakamura ng gasolina. Pero walang nagpapagasolina. Kasi bawal lumabas. Tingnan niyo po, ang lahat ng mayroon tayo noong panahon ng pandemya, nabaliwala. Pero ito po, tingnan niyo. Alam niyo ba ng panahon ng pandemya, mas maraming namatay ng mayaman kaysa mahirap? Maraming mayaman namatay ng pandemya. Kung sino pa yung mga milyonaryo, yun ang namatay. Di ba meron po tayong senador? Si Senator Henderson Alvarez. Nagpanood siya. Umabot ata ng 18 billion ang kanyang nagastos. Pero namatay din siya. Walang nagawa yung kanyang 18 billion. Pero bakit ang taong grasa hanggang ngayon buhay ko? Sila ng panahon ng pandemya nakakalat lahat. Sila ng panahon ng pandemya bukas pa sa bukas ng basura. Pero bakit buhay pa sila? At yung meron mga pera, ayun, patay na. Di ba? Napakaliwanag nun. Kung sino yung walang pera, bakit buhay? Kung sino yung may pera, matay. Bakit gano'n? Kasi nga po, gusto ipakita sa atin. Kahit ano man meron ka, kung hindi ka logal ng Diyos, di mangyayari. Kaya yun ang nais pakita sa atin. Maging makalat tayo. Ayon sa paningin ng Diyos. Hindi lang ayon sa paningin ng tao. At sana, huwag tayong masilaw ng pagiging mapalad sa mata ng tao. Dahil sa mata ng tao, mapalad yung maraming pera. Mapalad yung magandang bahay, yung maraming sasakyan. Hindi ko. Dahil maraming napaamak, dahil inisip niya yung maging mapalad sa mundo. Meron po akong napanood na crime story doon po sa US, may mag-asawa pinatay. Pinatay po. Ngayon, nung nag-imbestiga, naalaman ang nagpapatay sariling anak. Bakit pinapatay ng sariling anak? Dahil sa insurance. Dahil malaki ang insurance ng mag-asawa, hinangan ng anak. Akala niya hindi siya mahuhuli. Huwag na tayong lumayo. Dito lang po sa Pampanga. Meron po mag-asawa doon, businessman. Natatpo ang patay. At ayon po sa investigasyon, ang pumatay dahil may utang doon sa mag-asawa. Parang walang maibayad. Pinatay po niya rin mag-asawa. At ang masakit pa nito, kumari at kumpari ng mag-asawa pinatay ang nagpapatay sa kanila. Tingnan niyo nga po. Minsan po, dahil sa mga bagay sa mundo dito, nawawala tayo sa tamang pag-iisip. Dahil nag-iisip mo natin yung papanad sa paningin ng mundo. Sinabi ng ating Panginoon, ano ang mangyayari sa tao? Makamit man niya ang buong mundo kung ang mawawala naman sa kanya, kaya tayo magputay. Ano ang saysay ng iyong kayamanan kung
mapapahama. Gusto ko lang kong sabihin sa inyo, bakit tayo mapalad? Mapalad tayo kasi kahit may kahinaan tayo, kahit may pagkukulang tayo, kahit nalito tayo, pinahal pa rin tayo ng Diyos. At meron siyang magandang plano para sa atin. Sana lang, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos. Maniwala ka, manalig ka, dahil tunay kang mapalad sa paligid ng Diyos. Kasi mahal ka niya. Amen.